May the meditation of my heart and the word of my mouth be pleasing to you, my Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Now, ano po ba ibig sabihin ng omnipresent? No? Sabi dyan, ang omnipresent, ang salitang ito ay mula sa Latin na omni. Pag sinabing omni po is lahat. At presensya. Nangangahulugang pagiging naroon ng Diyos sa lahat ng dako ng sabay-sabay. Kaya ibig sabihin po ng omnipresence ay ang Diyos po ay sumasalahat sa lahat ng dako ng sabay-sabay. Ngayong panahon po natin ay merong advancement yung technology. Pag sumali ka sa mga online meeting, Zoom or anuman, Google Meet, pwede kang sumama sa iba't ibang mga meetings online po, no? Pero hati yung attention po nyo doon. At saka hindi ka talaga fully na nandoon. Pero ang Diyos po, siya po ay sumasalahat, no, ng sabay-sabay sa lahat ng dako. Hindi po ibig sabihin nito na parang binabahagi, hinahati-hati ni Lord yung kanyang presensya. Hindi ganoon, kundi ang Diyos po ay buo, no? Buo na nandun sa lahat ng lugar. Ganon po katindi yung kapangyarihan po ng ating Panginoon. Now, itong omni po ay isa sa mga katangian ng Diyos na ibig sabihin ay lahat, kaya meron tinatawag din na omniscience, na ibig sabihin ay pagkaalam ng lahat, at omnipotence, ibig sabihin makapangyarihan sa lahat. Kaya ang Diyos ay omnipotent, omniscient, saka omnipresence. Kaya naintindihan niyo po ba? Kaya ang Diyos po ay naniniwala tayo na sa lahat ng dako ay nandun po ang ating Panginoon. For example po, sabi po ng awit 139:7-10. Sabi diyan, paano ba ako makakaiwas sa iyong espiritu? Saan ba ako makakapunta na wala kayo? Kung pupunta ako sa langit, nandun kayo. Kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandun din kayo. At kung pumunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar sa kanluran, kayo ay naroon din upang ako'y inyong patnubayan. Ibig sabihin, si God, sa lahat ng dako ay nandun po ang ating Panginoon. Pero gusto ko pong, ngayong umaga po na ito, gusto ko pong i-differentiate po, no? Kasi meron pong sa Bible, bagamat ang Diyos po ay sumasalahat, pero merong mga level ng kanyang kapahayagan patungkol sa kanyang presensya. Okay? For example po, ayan, yung three different levels ng pagpapahayag ng Diyos ng kanyang presensya. Number one po is yun nga po, yung sinasabi natin na omnipresent of God. Ang Diyos po ay sumasalahat, no, sa lahat ng dako, whether you like it or not, or whether you believe it or not. Naniniwala tayo na ang Diyos po ay nandito po sa ating kalagitnaan. Kasama natin ang Diyos. Naniniwala ka man o hindi, kasama natin ang ating Panginoon dito. Ibig sabihin, kahit po sa mga believer or sa mga hindi believer, ang Diyos po ay nandoon sa kanila. Kaya yun po yung tinatawag natin na omnipresent of God. Pangalawa po is yung the practice presence of God. Yung ibig sabihin ng practice presence of God, tayo po sa ating mga Kristiyano lang po ito, sa mga believer lang po ito, na naniniwala tayo at pinapractice natin yung presensya ng Diyos. Bakit tayo nagbabasa ng Bible? Kasi alam natin na nangungusap ang Diyos sa atin sa magitan ng pagbabasa ng Bible. Bakit tayo nagpipray? Kasi naniniwala tayo na dinidinig tayo ng Diyos, nakikinig sa atin ng Panginoon. Bakit tayo nagsasama-sama dito po sa ating simbahan? Kasi nga po, pinapractice natin yung presence ni Lord. Wala naman siguro dito na pumunta dito, atin ka na hindi ka naniniwala na nandito yung presence ni Lord. Why you are here? Because you practice the presence of God. And the last level po is yung the manifested presence of God. Ito po yung talagang mararamdaman mo yung presensya ng Diyos. Yung bang pag umatin ka or pag nanalangin ka, talagang naramdaman mo ng iyong isipan, ng iyong pakiramdam, ng iyong senses, not just your spiritual senses, but even your physical senses. Nararamdaman mo yung presensya po ng Panginoon. Dati po, naalala ko, mating kami ni Jen ng isang gawain, ng isang conference po, magkatabi kami, at habang nagsasalita po yung speaker about the love of God, talagang grabe yung presensya ng Diyos na
yung habang nagsasalita siya, hindi naman siya ganun ka, parang dynamic pagsalita. Hindi naman siya sobrang parang, kumbaga, malakas, sumisigaw. Pero habang dinidiscuss niya yung pag-ibig ng Diyos, grabe yung tama sa puso ko. And habang nakikinig ako, umiiyak na ako. Sobrang, parang sobrang yung presensya ng Diyos. And even si Jen, nung nakita ko, umiiyak din siya. Actually, that time, parang gusto kong lumuhod eh. Ayaw ko lang ma-distract yung mga katabi ko eh. Pero naramdaman mo talaga yung presence ni Lord. Di ba? I don't know about you, pero marahil tayo po, nakaranas tayong ganong pagkakataon. At hindi lang po sa mga gawain. Kahit po, minsan po, pag nag-drive ako, pag merong ini-impress sa akin si Lord na ipag-pray na tao, kaya sitwasyon, minsan grabe yung parang pagkilos ng Diyos sa puso ko. Talagang grabe yung bigat na nararamdaman ko para ipag-pray yung mga tao na yun. Minsan nga, humihinto ako kasi parang nakaka-distract habang nananalangin ka. No? And even po sa ating mga personal lives, no? Sa ating mga quiet time, no? Marahil po, naranasan natin, nagpipray tayo, nagbabasa tayo ng Bible, we feel the manifested presence of the Lord. Of course po, hindi lang sa pag-iyak o hindi lang sa mga pagsigaw o sa pagdating ng mga gawain, maramdaman natin yung manifested presence of God. Of course, sometimes po, minsan nakaramdam tayo ng kapayapaan sa gitna ng parang wala tayong may luto, may saing, pero may nandun yung manifested presence of God, yung peace ng Panginoon. Minsan, parang sa gitna ng kaguluhan, nandun pa rin yung kagalakan natin. Minsan, parang bang inaaway ka na, parang inaalipusta ka na, pero nandun pa rin yung kinahunan na binibigay sa iyo ng ating Panginoon. Okay? Kaya, yun po. Pero alam niyo po, ang sabi ng Bible sa atin, ang sino man ang nakipag-isa kay Kristo, yung banal na Espiritu ay nasa Kanya. Kaya sabi ng Efeso 1:13-14, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pananampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang pinangako bilang tanda na pagmamay-ari niya kayo. Ibig sabihin, sa lahat daw po ng nanampalataya sa ating Panginoong Kristo ay binigyan tayo ng Kanyang banal na Espiritu. At ang Kanyang banal na Espiritu po ay nanahan sa atin, tumira po sa atin. Okay? Ang banal na Espiritu ay katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang pinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At dahil dito, papupulihan natin siya. Amen po ba? Sino po ba dito ang tinanggap na si Jesus sa kanyang buhay? Ang sabi ng Bible po, pangako niya na bibigyan niya sa atin yung banal na Espiritu. Pero, ang banal na Espiritu po ay nakatira sa atin, pero kailangan nating sundin yung kanyang pag-ahari sa ating buhay. Doon natin mararanasan yung manifested presence of God, yung pagkilos ng Diyos. Amen? Amen po ba? Kaya yun po yung buhay ni Joseph. Yung buhay po ni Joseph ay patungkol po sa pagsama ng Diyos sa kanyang buhay. No? Kaya, yung the presence of God, ano nga ulit yung title natin? God is omnipresent. Be aware of His presence. Omnipresence ng Diyos, sumasalat ng Diyos. Maging aware lang tayo. No? Kumbaga, maging mula tayo na nandyan kasama natin ang Panginoon. Now, tingnan natin, paano ba nag-manifest yung presence ni God sa buhay po ni Joseph? 4 na bagay po. No? Nag-manifest yung presence ni God sa buhay po ni Joseph sa gitna po ng problema. Okay? Sa gitna po ng problema. Nag-manifest po yung presence ni God sa buhay po ni Joseph nung siya po ay nagtrabaho, yung platform niya. Okay? Sa platform niya, sa work niya. Nag-manifest po yung presence ni God nung siya po ay tinukso. Merong temptation siya naranasan. At nag-manifest po yung presence ni God doon talaga sa pag-fulfill nung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? Kaya, tignan natin. Ready na ba kayo? Okay. Gisingin mo yung katabi mo. Okay. Ayan. Tignan natin sa verse 37, chapter 37, 1-3. Tignan natin yung buhay ni Joseph. Okay? Mahaba ito eh. Okay lang ba sa inyo? Hanggang alas 12 tayo? Kasi Genesis chapters 37 hanggang 50. Ilang chapter yung 13? Mahaba, di ba?
Oh, hindi natin isa-isa. Don't worry, okay? Okay, parang sama ng tingin sa akin na iba. Sigurado ka ba, Pastor? Hindi pa ako nag-almusal eh. Okay, yan. Yan, sabi ng Bible sa atin, nanirahan si Jacob sa lupain kung saan tumira ang kanyang ama, sa lupain ng Kanaan. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Jacob. Si Joseph, na may 17 taong gulang, 17 years old, ay nagpapastol ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid. So verse 3, sabi ito na naman po ang problema ng pamilya na ito. Sabi ng Bible sa atin, minahal ni Israel ni Jacob, no? Kasi dalawa na pangalan niya, di ba? Si Jacob o kaya si Israel, no? Minahal ni Israel si Jose ng higit kaysa lahat niyang anak. Ibig sabihin, nagmanifest na naman po yung favoritism dito, no? Sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan at siya'y gumawa ng isang mahabang damit na kanyang suot. Ginawan pa sobrang paborito ni Jacob si Joseph po, ay ginawan niya ng damit, no? Ng mahabang damit, makulay na damit. Binilhan niya sa SM, yung kanyang anak. Kaya sa verse 4, nakita ng kanyang mga kapatid na siya'y minahal ng kanilang ama ng higit kaysa lahat niyang mga kapatid. At siya'y kinaputan nila at hindi sila nakipag-usap ng payapa sa kanya. Kaya very warning na naman po ito sa atin mga magulang, especially kung meron tayong higit sa isa yung anak, na huwag tayong mag-play ng favoritism. Kasi favoritism nga po, mag-lead sa comparison, competition, at hatred sa susunod. Mahirap po yun, no? Mahirap, very challenging po sa ating mga magulang. Pero, let us learn from the Bible po. Verse 5, minsan ay nanaginip si Jose at isinalaysay niya ito sa kanyang mga kapatid. Lalo pa silang napuot sa kanya. Okay? Si Joseph medyo madaldal. Nung nanaginip siya, iskwento pa niya. Okay? Anong kwento niya? Ito lang naman yung kwento niya. Merong yung parang, ano ba tawag dyan? Ano po? Buhan? Yung, ano po? Opo, yung sa balay, no? Yung, ano ba tawag? Buling? Ha? O, basta uhay na hirap kasi ako sa Tagalog eh. Lumaki kasi ako sa States po eh. States of Calamity. States of Okay, yan. No, naginip siya, di ba? Naginip siya, tapos lumuhod daw. Tapos yung buwan, mga bituin at saka yung araw, lumuhod din. Kaya galit na galit. Kaya, alam niyo po, very problematic yung family, no? Habang binabasa ko to, na-realize ko po na, unang-una, na-realize ko po dito habang binabasa ko to, no? Number 1, si Lord gumagamit siya ng mga tao na, magugulo ang buhay. No? Kahit magugulo ang buhay, kahit hindi mga perfectong tao, ginagamit din talaga ng Diyos. Inaayos yung kanilang buhay at ginagamit para magawa yung purpose. At alam niyo po, isa din po sa natutunan ko dito, side comment lang po dito sa message, no? Na pag nagkwento ka ng magandang bagay sa'yo, hindi lahat ng tao matutuwa. Okay, hindi lahat ng tao matutuwa. Pwedeng mainis sa'yo. Di ba sometimes may mga tao na lahat na nangyari sa buhay nila, kinukwento nila, minsan pinupost nila. Mayroong mga tao matutuwa, pero warning, according to this story, no, hindi lahat. Kapamilya pa nga to eh. Kapamilya pa to. Kaya ingatan po natin. Pero hindi ko naman sinasabi na huwag kayong magkwento, no? Ngayon, ano nangyari? Kaya sabi niya, hali kayo, patayin natin siya at itapon natin sa isa sa mga balong. At ating sasabihin, nilapa siya ng isang masamang hayop at tingnan natin kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip. Kaya grabe yung nangyari kay Joseph. Ano nangyari sa kanya? Una, paborito siyang anak. Pangalawa, kinamuhian siya ng kanyang mga kapatid at tinapon siya sa balon. At binenta po siya. No? Binenta siya sa mga Ismailita at naging alipin po siya sa Egypt. Kaya mga kapatid, no, wala man tayo sigurong ganitong drama sa buhay katulad na nangyari kay Joseph. Hindi man siguro ito ganito kalala. Siguro in the past may mga hindi magandang nangyari po sa buhay natin. Pero honestly po, kung sa atin ito nangyari, di ba? Kung sa atin nangyari yung nangyari kay Joseph, malaking
malaking bagay na mag-question din talaga tayo sa Diyos. No? Pero alam niyo po, dito sa dito sa story na ito, tahimik lang si Joseph. No? Tahimik lang siya. Marahil po, habang nangyari sa kanya ito, naalala niya yung vision niya, yung panaginip niya. At naalala niya po, yung marahil minumuni-muni niya yung kanya nangyari sa kanyang buhay in the light of God's goodness. In the light of God's presence. Di ba? Kaya napaka-importante po sa gitna ng problema po natin, no? Dapat maging aware tayo na kasama natin ang Panginoon. Kasama natin yung kabutihan ng Diyos. Kasama natin yung katapatan ng ating Panginoon. Amen? Sabi po ng Psalms chapter 9 verse 10, "Those who know your name trust in you. For you, O Lord, do not abandon those who search for you." Grabe no? Lahat daw po ng nakakilala sa Diyos ay nagtitiwala sa Kanya. At lahat po na nagtitiwala sa Kanya ay hindi kailanman iiwanan ng Panginoon. Amen? Kaya nga, in the first time of this series, sinabi natin, kung ano yung pagkakilala natin sa Diyos, yun ang pinaka-importanting bagay po sa buhay natin. Di ba? Especially po kung tayo po ay nakakaranas ng mga matinding problema. Okay? Kaya si Joseph, sa times ng kanyang problems, ramdam niya yung pagsama sa kanya ng Panginoon. Amen? And sunod po, sa platform naman po niya, sa trabaho niya. Sino ba dito ang nagtatrabaho? Lahat tayo natutulog lang tayo lahat. Okay, di ba? Lahat tayo dito nagtatrabaho. Tama? Either bayad man o hindi. Okay? Yan. Ayan. Sabi ng Bible sa atin, nung nagtatrabaho daw po si Joseph, sa chapter 39, noon ay dinala si Jose sa Ehipto at binili siya ni Potiphar sa mga Ismailita na nagdala sa kanya roon. Si Potiphar ay pinuno ng Faraon na kapitan ng bantay at isang taga-Ehipto. Si Potiphar po, siya po yung chief of Pharaoh's soldier, or para bang chief PNP ni Pharaoh. And then ang sabi ng verse 2, ang Panginoon ay naging kasama ni Jose. Grabe no? At siya'y naging lalaking maunlad. Siya'y nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Nakita ng kanyang amo ang Panginoon ay kasama niya. At ang lahat ng ginagawa ni Jose ay umunlad sa kanyang mga kamay. Grabe no? Ang sabi dyan, ito po, yung presence of the Lord. Ang Panginoon ay naging kasama ni Jose. Kaya naging maunlad ang kanyang trabaho. Kaya yung secret po ng tagumpay is yung presence ni Lord. Yung presence ni Lord. Siya'y nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Hindi lang po si Jose ang nakasama niya ang Diyos. Pati po yung mga tao na nakapalibot sa kanya. Lalong-lalo na po yung kanyang boss, si Potiphar. Obvious sa buhay ni Joseph na sinasamahan siya ng ating Panginoon. Kaya ang tanong po dito, no, paano kaya nalaman ng boss ni Joseph, ni Potiphar, na kasama niya ang Diyos? Ibig sabihin ba, si Joseph, laging nagpapaalam sa boss niya, "Boss, chat mo na si Joseph, boss, absent mo na ako, atin mo na ako ng prayer meeting." Ganun ba yung niya? Dahil nagsisimba siya, no? I don't think so po, no? Marahil po si Joseph, masipag po siya sa trabaho. No? Marahil po si Joseph po, maayos yung kanyang relasyon sa kanyang mga katrabaho. Di ba? Marahil po si Joseph po ay ginagawa niya ng tapat ang kanyang trabaho. That's why pansin na pansin ni Potiphar yung presensya ng Diyos. Alam niyo po, yung mga tao na nasa sa labas na hindi pa nakakilala sa Diyos, paano nila ma-recognize na totoo ang Diyos, na buhay ang Diyos sa pamamagitan po ng ating ginagawa. No? Sa ating ginagawa. Amen po ba? Marahil si Joseph po ay hindi po siya reklamador sa kanyang trabaho. Marahil po si Joseph, ginagalingan niya. Kahit hindi siya nakikita ng kanyang boss, ginagalingan niya.
Marahil ganun po ang attitude ni Joseph. Amen ba? Ano man ang iyong ginagawa, Colossians 3:24, ay inyong gawin ng buong puso na gaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. Grabe, no? Para daw, ang sikreto pala, para maging kapansin-pansin ka sa trabaho mo, ay hindi yung parang pasipsip ka, kundi ginagawa mo yung mga bagay, lahat ng bagay, para sa Diyos. Para sa Diyos. Sa lahat po na nagtatrabaho, ang pinaka-audience po natin ay ang Diyos. Number one audience natin. Tingnan niyo po. Nawa, ito yung prayer ko, no, sa lahat ng mga nagtatrabaho, no. Sabi diyan, kaya't panatag ang kalooban niya kay Jose. No, panatag ang kanyang kalooban. Ginawa niya ito na sarili niyang alipin at tagapamahala. Ibig sabihin, si Joseph mapagkakatiwalaan, no, ng kanyang sambayan at ng lahat ng kanyang ari-arian mula ng panahong si Jose ang namamahala. Ito po, ang ganda, no? Pinagpala, binasbasan ng Panginoon ang sambahayan ni Potiphar sa Ehipto at ang lahat ng ari-arian niya sa kanyang bahay at pupirin. Ano na po sabi? Ginawa ito ng Panginoon dahil kay Joseph. No? Dahil kay Joseph. Kaya, sabi diyan, ipinagkatiwala ni Potiphar ang lahat kay Joseph at wala siyang ibang iniintindi maliban na lang sa pagpili ng kakainin niya. Grabe na, grabe yung favor ni God kay Joseph. At yung favor ni God kay Joseph, hindi lang po nagmanifest sa buhay ni Joseph, pati doon sa kanyang trabaho, pati doon sa lahat ng mga nakapalibot sa kanya. Wow! Wow! Kaya ang prayer po natin, no, saan man tayo dalhin ng Panginoon, ngayon, no, nawa gabayan tayo ng ating Diyos. At i-bless ni Lord yung mga lugar, yung mga pinagtatabahuan natin, na pinaglilingkuran natin. No? Amen ba? Masasabi ba natin na bless ang ating lugar, ating pamilya, ang ating pinagtatabuhan dahil nandun tayo? Amen ba? Ayan, pwede ba natin palakpakan si Lord? Nawa po, no? Nawa, kung saan man tayo nandun, no? Makita yung presensya ng Diyos. At pag nandun yung presensya ng Diyos, hindi lang po kayo pagpapalain ni Lord, pati daw po yung mga buong pinagtatrabuhan natin. Wow! Wow! Ano po nangyari sa life ni Joseph? Okay? Favorite son, hated by his brothers, thrown in the well, sold to the Ishmaelites, slave in Egypt, at naging overseer siya in Potiphar's household. Parang ang ganda na, di ba? Parang ang ganda na. Pero ang buhay pa ng tao talaga, hindi po talaga perfect. Perfect. No? Parang, siguro si Joseph, habang nagiging siya, katiwala sa ni Potiphar, eto na. Malapit na ako doon sa vision ko na pinakita sa akin ng dream sa akin ni Lord. Malapit na siguro papunta na ako sa palace. Kasi nandito na ako sa sa bahay ng katiwala ni Potiphar. Pero hindi po ganoon ang nangyari agad. Di ba? Ang buhay po talaga is merong pong minsan delay. No? At bakit po? Kasi meron po tayong kaaway. Nandiyan ang realidad ng kaaway, si Satan, para sirain tayo at para sirain yung plano ng Diyos sa atin. Pero, kahit nandiyan yung realidad ng kaaway, nandiyan pa rin yung presensya ng Panginoon na kasama natin. Amen ba? Kaya, ano nangyari? Ayan, meron nangyaring temptation. Ano nangyaring temptation? Sabi ng Bible sa atin, sa verse 7 ng 39, guwapo si Jose at matipuno ang katawan. Gusto nyo ma-imagine kung ano yung itsura niya? Okay, tumingin kay Brother Georgie. Guwapo. Ano yung sabihin ng guwapo? Matipuno. Doon kayo tingin sa kanya, okay? Okay, guwapo si Jose daw at matipuno ang katawan. Hindi nagtagal, nagkagusto sa kanya ang asawa ng kanyang amo, si Mrs. Potiphar, no? Inakit niya si Jose para sumiping sa kanya. Pero tumanggi si Jose. Sinabi niya sa babae, pakinggan niyo po ako. Ipinagkatiwala po sa akin ng amo ko ang lahat ng kanyang ari-arian, kaya hindi na po siya nag-alala sa mga gamit dito sa kanyang sambayanan. Wala na pong hihigit sa akin sa sambayan ito.
ipinagkatiwala sa akin ang lahat maliban lang sa inyo dahil asawa niya kayo. Of course, no? Hindi naman binili ni Potiphar, oh, ito, Joseph, ganun ba sa asawa? Walang ganung sinabi, no? Kaya, sabi ni Joseph, alam niyo po, sabi ni Joseph, kaya hindi ko po magagawang pagtaksilan ang amo ko at magkasala sa Diyos. Sabi, no? At alam niyo ba yung, yung panunokso ng asawa ni Potiphar? Sabi dito, kahit araw-araw ang pang-aakit ng babae kay Jose na sumipil sa kanya, hindi pa rin siya pumapayag. Araw-araw daw po. Pagpasok ni Joseph dun sa bahay ni Potiphar, nandun pala sa pintuan, "Hi, Joseph." Siguro gano'n, no? Pag nandun sa kusina, "Joseph, kumain ka na." Gano'n siguro, di ba? Marahil, ginugulo talaga siya ni Joseph araw-araw daw po. Pero alam niyo po, mga kapatid, para ma-overcome natin, especially sa mga kalalakihan, no? Para ma-overcome daw po, para mapagtatagumpayan natin yung temptation, lagi nating isipin na kasama natin si Lord. Na? Kasama natin si Lord. At lagi nating isipin po, especially sa may mga asawa, no? Na hindi lang tayo, sa asawa tayo, nagkakasala. Ultimately po, nagkakasala tayo sa Diyos. Sometimes, sinisip natin, wala namang makakaalam. Di ba? Marahil, sinabi niya yung asawa ni Potiphar, isang beses lang, Joseph, wala namang makakaalam. No? Pero alam niyo po, ultimately, wala pong sikreto sa buhay dahil nandyan ang Diyos na nakatingin po sa atin. Magagawa po natin yan lamang sa tulong po ng ating Panginoon dahil kasama natin si Lord. Amen ba? Kaya meron, di ba ang sinasabi, palay nang lumalapit sa manok. Magtaka na tayo kasi hindi naman talaga lumalapit yung palay sa manok po. Tama? hindi man, ibig sabihin, meron ng kakaiba po doon sa nangyayari na yon. Okay? Kaaway po yun. Pagkilos po ng kaaway yun. Amen? Malaging po sa atin, meron tayong temptation today, no? Na ginagawa natin or para bang nagagawa natin in secret. Lagi natin tandaan po, wala talagang secret sa Diyos. Maraming tao, no? Temptation nila, pornography, di ba? Parang nagagawa nila yun in secret, pero lagi niyong tandaan, to overcome that pornography o anumang mga bagay na kasalanan in secret, kasama natin ang Diyos. Nakatingin ang Panginoon sa atin. Tandaan po natin yan. Or marahil, hindi naman po sa lust ang problema natin. Marahil sa pera o sa trabaho, mga tukso po, lagi natin tandaan, no? Nakatingin si Lord. Nagkakasala tayo sa Diyos. And the good thing is, if we repent and ask God for help, God will help us. I believe, no, si Joseph, napagtagumpayan niya yung kanyang temptation because of God's help, God's presence, because of the Holy Spirit is in him. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Kaya, paano nag-manifest yung presence ni Lord sa buhay po ni Joseph? Sa gitna ng problema, sa trabaho niya, sa temptation, at sa plan of God. Higit sa lahat po, nag-manifest yung presence ni Lord doon sa plan of God. Ano na natin, mahaba yung story, no? Pero pa-i-clear na natin, no? Ano nangyari sa kanya? Naging overseer siya. After niya maging overseer, alam natin na napagbintangan siya. Nakulong siya. Dinala siya doon sa kulungan. Tapos na-meet niya yung cupbearer at saka yung baker. Nakilala niya. Tapos na-interpret niya, tinulungan niya yung dreams. Tapos namatay yung baker at nabalik sa trabaho yung cupbearer. Sabi ni Joseph, pagkalaya mo, ano mo naman ako? Alalahanin mo naman ako, sabi mo naman kay Pharaoh na meron dito walang kasalanan na nakakulong. Pero ang sabi ng Bible, nakalimutan si Joseph. Sa loob ng 2 taon, kinalimutan siya. Kaya, forgotten, no? By the cupbearer. Pero after 2 years, na naginip ang Pharaoh na walang makakapag-interpret. Kahit yung mga magician ni Pharaoh, walang makapag-interpret. Kaya biglang naalala ni cupbearer, ay, meron pala ako nakilala doon sa kulungan. Lord, sabi niya, Sir, magaling yun. Kasama niya ang Diyos. Kaya si Joseph po, nadala doon sa Pharaoh at naging
Interpret niya yung dream ni Pharaoh at naging governor po siya. Okay? Kaya ano nangyari? Ito na po, doon sa binasa natin kanina sa ating passage. No? Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid. By the way, nung nagkaroon ng famine, nagkaroon ng 7 years na kasaganaan, 7 years na kasaganaan, tapos after 7 years, nag-save sila ng kanilang mga makakainin, no? Tapos after 2 years, nagkaroon ng tagutom. Hindi lang po sa Egypt, kundi sa buong mundo. Kaya naman, yung pamilya ni Joseph nagutom din at pumunta po sila doon sa Egypt. Nagpunta sila sa Egypt after 20 years. Si Joseph, 17 years old, nung kinausap ng Diyos, tapos 30 years old, naging gobernador, tapos after 20 years po, siya po ay naging, na-meet niya ulit yung kanyang mga kapatid. No? At nung na-meet niya yung mga kapatid, alam natin yung story. Sino nakakalam ng story? Okay? Wala. Alam ba natin, basahin natin ng Genesis 37 to 50. No? Na-meet niya yung mga kapatid niya, tapos parang medyo nagkaroon pa ng drama dito, nagkunwari pa siya na hindi siya yon, nagpanggap pa siya, pero kalaunan. Alam nyo, pag binasa nyo to, every time na binabasa ko itong story ni Joseph, talagang nakakaiyak yung story niya eh. Nakakaiyak talaga yung story niya. At sabi dito po, nung nagpakilala na si Joseph doon sa kanyang mga kapatid, ito na po yun, sa Genesis chapter 45. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, ako to si Jose. Totoo bang buhay pa ang ating ama? Pero hindi nakasagot sa kanyang mga kapatid niya, dahil natulala sila. Siguro, ikaw yun, di ba? Akala namin wala ka na, no? Tapos sabi diyan, kaya sinabi ni Jose, lumapit kayo sa akin. Nang lumapit na sila, sinabi niya, ako si Jose, na kapatid ninyo. Ang ipinagpili ninyo at dinala nyo dito sa Egypt. Pero, yung nangyari sa kanya, ay hindi lang kapahintulutan ng kanyang mga kapatid. Ang sabi ni Joseph sa kanila, ngayon, huwag kayong mag-alala. Siguro, takot sila, no? Nung takot na nga sila kasi parang pinapakitaan sila ng hindi maganda ni Joseph. That time, kunwari, lalo silang natakot siguro nung nalaman nila si Joseph. Kaya kaso dahil dito sa kapatid natin. Pero sabi niya, ngayon, huwag kayong mag-alala at huwag ninyong sisisihin ang sarili nyo dahil ipinagbili nyo ko. Dahil ang Diyos ang siyang nagsugo sa akin dito para iligtas ang buhay ninyo. 2 taon pa lang ito ng tagutom at may susunod pang 5 taon ng walang ani. Pero sinugo ako rito ng Diyos. Yung nangyari kay Joseph is part of God's universal plan para maligtas kayo at mapanatili ang marami sa inyo rito sa mundo. Kaya hindi kayo nagpadala sa akin dito, kundi ang Diyos. Ginawa niya akong tagapagpayo sa Paraon, tagapamahala ng kanyang sambayanan at buong Egypto. Kaya, I realize something sa buhay natin, that life is not all about us. It's not all about me. Life is all about God's plan. God's purpose. Sometimes God use yung ating mga problematic situation. Sometimes, ginagamit ni Lord yung mga nangyari na hindi maganda sa buhay natin to fulfill His plan. Ang kailangan natin gawin is maging aware tayo na kasama natin ang Diyos. No? Na kahit yung mga hindi magandang nangyari po sa buhay natin, kayang gawin ng Diyos yun. Gamitin ng Diyos yun to fulfill His plan. At nakikita lang natin, di ba? Nakita lang natin, dito sa Tagaytay, merong yung museum na yung puzzle museum. Ito na nakapunta na kayo doon. Nakapunta na ako isang beses. Laking puzzle, no? Thousands of puzzle. Thousands yung puzzle niya. And napakahirap yun. Buuin. Yeah? And sometimes life is a puzzle. Hindi mo maintindihan, no? But God knows everything. Pag unti-unti mo nabubuo yung puzzle, doon mo maintindihan yung plano ng Diyos. At magagawa mo lang yun kung kilala mo kung sino nag-create ng puzzle na yun. Kung sino nakakaalam ng puzzle na ng buhay natin.
Sometimes may mga pangyayari po sa buhay natin na hindi natin maintindihan. Para bang, bakit Lord? Pero alam ng Diyos. Amen? Kaya sakto yung kanta natin kanina, no? Habang kinakanta natin, Lord, salamat Lord. Kasi sabi nyo, Lord, God is too wise. You are too wise to be mistaken. Para bang mali yung nangyari sa akin, Lord. Pero Lord, you are too wise to be mistaken. You are too good to be unkind. Sometimes, ginawan ka ng actually, sa Genesis chapter 50, hindi ko na sama dyan. Genesis chapter 50, verse 20, sabi dyan, you meant it for evil. Sabi niya sa kanyang mga kapatid, ginawa niyo ako masama, but God meant it for good. Ginawa mo ako ng masama, pero ang Diyos turned that evil into good, into perfect, into His perfect plan. Kaya mga kapatid, ano man nangyari po sa buhay natin, minsan di natin maintindihan, let us look at the big picture of God's plan. And di ba natin maintindihan, basta alam natin, kasama natin sa Lord. Amen ba? Kasama natin ang Panginoon. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Kaya po, sa ating application po, no? Application number 1. Unang-una, i-practice natin na mamuhay at sundin ang gabay ng presensya ng Diyos. Practice natin sa buhay natin. No? Kahit sa maliliit na bagay, mga kapatid, i-practice natin. Minsan nga, kahit sa pagbili, no? Kahit nga sa, pag-check out ng minsan, di ba, bili lang tayo ng bili or di ba? Pero, alam niyo po, kahit sa mga ganung bagay, i-practice natin yung presence ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Okay. Yan. Minsan, kahit sa trabaho, kahit sa maliliit na bagay, natawa ko nung sabi nung isang na yung paggawa doon ng mali sa trabaho, minsan, nagsisimula sa maliit. Una daw, nauwi mo lang, bala ng simple. Sunod, Xerox machine ang matiwala silang Xerox machine dito. Boss, ayaw mo, parang baka na-misplace na. Xerox machine, na-misplace na. Ibig sabihin, kahit sa maliliit na bagay, simulan natin, sundin natin. Lagi natin isipin na kasama natin ang Panginoon. Amen? And pangalawa po, magpatawad at kalimutan na ang lahat ng hinanakit, bitterness sa buhay. Meron pa ba tayong mga bagay na nandito pa rin sa puso natin? Mga hinanakit, mga nagawa sa atin ng kapwa natin, o ibang tao sa atin, magpatawad na tayo. At alisin na natin yung bitterness. Why? Because si Joseph, naranasan niya yung pagpapala ng Diyos nung siya po ay nagpatawad. Ilan yung anak ni Joseph? 2, di ba? Ang ganda lang. Ito yung realization niya. At ginamit niya yung pangalan ng anak niya doon sa nangyari sa buhay niya. Sabi niya, before the year of famine came, 2 sons were born to Joseph. Asenath, the daughter of Potiphar, priest of On, bore them to him. Si Joseph called the name, the firstborn, yung una niyang anak, Manasseh. Ang ibig sabihin ng Manasseh, God has made me forget all my hardship and all my father's house. God made me forget. Ang Diyos ang nagbigay sa akin ng kakayanan para kalimutan lahat ng masalimuot na nangyari sa aking buhay. Ginawa ng aking mga kapatid, no? He made me forget all my hardships. Kaya kalimutan, magpatawad sa mga bagay na nangyari na ginawa ng ibang tao sa atin. And chapter 52 po, the name of the second he called Ephraim, for God has made me fruitful in the land of affliction. Pag kinalimutan natin, nagpatawad tayo, pinalayan natin yung sarili natin sa lahat ng bitterness, God will give us fruits of our labor. Amen ba? Kaya meron ba tayong mga hinanakit pa? Minsan umahad lang yan doon sa blessing ni Lord. Gayahin natin yung nangyari kay Joseph. Forget all the bitterness and God's promise, He will make us fruitful in the land, even in the land of famine, even in the land of this parang uncertain world. Kahit dito sa magulong mundo na ito, God can bless us. God can make us
fruitful in the land. Amen? Amen. Kaya palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pangatlo. Lastly, laging ituro sa Diyos ang parangal, anuman ang tagumpay ng ating buhay. Laging ituro sa Diyos ang parangal, anuman ang tagumpay ng ating buhay. Kaya makita niyo po, nag-interpret si Joseph ng dreams. Sabi nga, hindi po ako ang Diyos. Sabi ni Pharaoh, ang galing mo naman. Paano mo na napaliwanag? Sabi ni Joseph, hindi po ako ang Diyos. Ang Diyos. Ang Diyos. Naman po, ang maranasan din sa buhay natin, pagpapalaman, pagtulong ng Panginoon, lagi nating i-point kay God ang lahat ng papuri at palangan. Amen ba? Kaya sa mga estudyante, alam niyo po, tutulungan kayo ng Diyos. Kasama niyo ang Panginoon. And someday po, God will make us a blessing po sa ating pamilya. Doon na rin po sa ating mga kasama po sa ating buhay. Amen? Tayong lahat po ay sandaling niyo po at manalangin. Lord, thank you God sa oras na ito. Lord,